Magandang hapon po, no? Ngayon po ay Sunday. Sagutin ko lang yung chat ng guro. Sabi niya doon daw sa school nila, dalawa yung principal. Principal 1 na totoo at principal 2 na tawag dito, astang principal, ano? Ang sinasabi niya yung administrative officer daw nila ay astang principal 2. Oo. Alam nyo yung mga AO natin, palagay ko administrative officer 1 or 2. Kanya lang naman yung mga items sa school eh. Wala silang leadership management over teachers. Meron sila sa kapwa nila ng teaching. Yung mga admin aid 1, 2, 3, yan. Pwede, meron silang andyan. Managerial leadership. Pero siguro wala. Diba? Kasi sa teachers, mataas pa nga mataas pa nga yung salary grade ng teachers sa AO1 and AO2. Yan yung pagkakaunawa ko. So, hindi dapat sila ang feeling nila kasi administrative officer. Akala nila talaga, totoo yan. Akala nila may authority sila over teachers. Wala. Office task ang dapat ang ginagawa nila, no? Ano may example? Halimbawa, gustong mag-leave ng teacher, di ba? Yan yung mga admin task nila eh. Di ba? Yung mga return to duty. Gustong mag-abroad ng teacher, siya magpapacilitate niyan. Tapos pagpipirmahan niya sa principal. Nasa kanya yung mga mga template. Gagawa niya yung mga teachers. Ngayon, SALN, di ba? Basahan. Siya magko-consolidate. Di ba? Kasama sa trabaho niyan. Tapos, pwede niyang i-assist yung mga teachers sa SALN. Yung pagpiprint ng mga BIR, di ba? Tapos ibibigay niya sa pickers. Pwede rin siyang timekeeper. Pwede niya yung gawin yung kung bibigyan sa authority yung pag-account ng pagbibilang ng late. Yung pagdididak. Pagdididak ng ng undertime. Pwede niyang task 'yan kasi admin officer siya eh, kasi admin 'yan, administrative task 'yan yung mga sinasabi natin. Pero normally sa school, yung nagde-determine ng undertime ay yung mga department head. Diba? Sila yung nagbibilang. Yan yung practice eh. Unless kung ibibigay sa kanya ng principal. Pero pagdating sa mga instructional leadership, wala siyang walang authority yan. Wala siyang pakialam diyan. Hindi niya dapat pakialaman yan. Di ba? Yung operation ng school, hindi siya principal yan. Hindi niya gawain yan. Okay? Ang trabaho niya, mag-assist lang sa mga guro, sa mga administrative thing na kailangan ng kanyang ng kanyang guidance, di ba? Ng kanyang tulong, ganyan. Di ba? Siya may authority. Pwede sa mga kapwa niya ng teaching kasi mataas siya. Siya pinakamataas diyan sa mga non-teaching. Ulitin ko, sa ADAS. Kasi yung ADAS under yan ng principal eh. Yung finance. Unless, baka mamaya pinamimihasa rin ng principal. Yun ang mahirap. Baka mamaya binigyan siya ng authority ng principal. Yun lang. Yun lang ang masakit. Kaya nakaka-insulto yun. So, ganun. Hindi niya kayo pwedeng utusan. Utusan niya kayo na sa curriculum, sa instruction, magturo kayo. Sisitahin kayo pag late kayo. Hindi niya kayo pwedeng sitahin kasi wala nga siyang authority over teachers. Pwede niyo isumbong, yes. Pero hindi siya pwedeng magsalita.
Oo, kasi ano yan di ba? Pwede niyang i-observe kasi timekeeper din sila. Pwede. Pwede siyang gumawa ng report na si teacher po na ganito ay sa record, based on record po ay palaging late. Pwede yun. Kasi admin task yan Oo. Nagkakaintindihan? So, ganun lang, ano? Pero sana ay huwag sabihin dito, huwag o huwag inaalaw ng principal na maging ganyan na para siyang principal 2 gaya na sinasabi niyo, no? Kasi akala niya administrative officer. Diba akala niya yan assistant principal Oo, may mga ganyan thinking Oo, sa school ang pinag-usapan natin ha. Pero pagdating sa division, yung mga AO doon, talagang mga yun, authority yun. Kasi maraming non-teaching personnel. Sila talagang authority doon. Ang pinag-usapan natin sa school, kasi may mga guro. Di ba? Iba yung sa division. Yung mga AO doon,